Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Yogi, ang magiging teacher nyo ngayong umaga. So bago tayo magsimula sa ating aralin, ay kayo muna ay magsitayo para sa ating opening prayer. Please bow your heads and let us pray. Dear Jesus, please show me how to spend this day sharing your love in every way. Help me to be kind to everyone, to play and laugh and have lots of fun, shining your light and giving your grace, sharing your joy with a smile on my face. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Tayo para sa ating morning song. Ito ay ang Panahon. Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Maaraw ba o maulan, pagpasok sa eskwelahan. Maaraw ang panahon. Maaraw ang panahon. Maaraw ang panahon. Maaraw panahon. Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Maaraw ba o maulan, pagpasok sa eskwelahan. Maulan ang panahon. Maulan ang panahon. Maulan ang panahon. Maulan ang panahon. Anong panahon ang meron tayo ngayon? Yes, Sandra? Tama. Ang panahon natin ngayon ay cloudy day or magkulimlim. So, bago tayo dumako sa ating bagong aralin, ay magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang pinag-aralan. Ano ang pinag-aralan natin noong nakaraan? Yes, Andrew. Magaling. So, bago tayo dumako sa ating bagong aralin, ay meron muna inihanda si teacher na 5 katanungan. Ang sasagot nyo lang ay tama o mali. Kapag tama, itataas ang kanang kamay. At kung mali naman, ay ibababa ang kanang kamay. Naintindihan ba, grade 1? Okay, very good. Araw-araw, unang katanungan, araw-araw naliligo si Ana. Tama ba to o hindi? Very good. Pangalawang katanungan, palaging nagtututbrush ng ngipin si Andrew. Tama ba to o mali? Very good. Hindi nagsusuklay si Ana kahit magdugulo na ang kanyang buhok. Tama ba to o mali? Okay, mali. Very good. So, pang-4 na katanungan, hindi gumagamit ng shampoo or sabon sa paliligo si Andrew. Mali ba to o tama? Okay, magaling. Ang ating huling katanungan ay, palaging madumi ang kuko ni Hana. Hindi siya nagni-nail cutter. Tama ba to o mali? Magaling mga bata. So, ngayon naman ay darako na tayo sa ating bagong aralin. At ito ay ang kalinisan ng katawan ayon sa gabay ng magulang. Naunawaan ba mga bata? Okay. May mga bagay akong ipapakita sa inyong mga bata. At alamin nyo kung ano itong bagay na ito. Handa na ba kayo? Okay. Ang unang bagay ni teacher ay ito. Ano kaya ito? Ito ay, halimbawa ay, ano to? Ito ay bowl. O, ito yung
ginagamit natin kapag tayo ay naghuhugas ng muka. Okay, ang unang bagay na nasa loob nito ay, ano kaya ito? Grade 1. Magaling. Ito ay suklay. So, ang suklay ay ginagamit natin saan? Saan kaya natin ito ginagamit? Ginagamit natin ito sa buhok para maging maayos at magandang tingnan ang ating buhok. So, pangalawa, ano to? Shampoo. Very good mga bata. Ang shampoo ay saan kaya ito ginagamit? Ginagamit ito ay sa buhok upang maging malinis ang ating buhok, matanggal ang dumi-dumi sa ating buhok. Very good mga bata. Ay ano kaya ito? Magaling, Hana. Ito ay toothbrush. Ang toothbrush, saan kaya ito ginagamit? Ginagamit ito sa paglinis ng ating ngipin para magandang ngumuti, kagaya ni teacher. Very good. So, ano kaya ito? Ano kaya ito? Magaling. Ito ay Colgate. So, or toothpaste. So, saan kaya ginagamit ang toothpaste or Colgate ay ginagamit sa ating ngipin para maging malinis ang ating ngipin at hindi mabulok. So, pangalawa ating papakita ay ang, ano kaya ito? Grade 1. Ito ay ang soap o sabon. So, ang sabon ay ginagamit natin panglinis sa ating katawan para matanggal yung ating mga libag or dumi sa ating katawan. Hindi lang sa pangmuka, kundi sa buong ating katawan. So, last na ating bagay na ipinapakita ay, ano kaya ito? Nail cutter. O, saan kaya ito ginagamit? So, ang nail cutter ay ginagamit sa pangputol ng ating mga kuko. So, magaling mga bata. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili dahil alam nyo ang mga bagay na ginagamit natin sa ating mga katawan. Alam nyo ba yung magaling clap? Sige, ituturo ni teacher. Ganito yun. O, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. Okay. Repeat. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. Okay. Sabi nga ng ating mga magulang, ang kalinisan ay tungo sa kalusugan. So, ipinapakita nito sa pananatili ng malinis na katawan ay mahalaga hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa ating kalusugan. So, panatilihin nating malusog at malinis ang ating pangangatawan. Naintindihan ba? Grade 1? Okay, very good. May 5 halimbawa si teacher na ibibigay sa inyo tungkol sa kalinisan sa katawan ayon sa gabay ng magulang. Una ay ang kalinisan sa sarili or personal hygiene. Pangalawa ay kalinisan sa bahay. Pangatlo, kalinisan sa ating kapaligiran. Pang-apat, kalinisan sa ating pagkain. At pang-5 ay kalinisan sa pananalita at gawi. Naunawaan ba? Okay, basahin nga ulit natin. Grade 1. Ang 5 halimbawa ng kalinisan sa ating katawan. Una ay ang kalinisan sa ating sarili. Pangalawa ay kalinisan sa bahay. Pangatlo, kalinisan sa kapaligiran. Pang-apat, kalinisan sa pagkain. At panghuli ay kalinisan sa panalita at gawi. Magaling mga bata, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ay darako na tayo sa ating gawain. So, ito ay ang group activity. So, sa group 1,
Then, ito ang group 2. Sa group 1, ang gagawin ninyo ay ito ang group 1 at ito ang group 2. Ang gagawin ng group 1, makinig group 1, i-connecta ang mga larawan na ginagamit para mapangalagaan ang sariling katawan at ipakita ito sa inyong mga kaklase. Naunawaan ba group 1? Okay. Then sa group 2, ang gagawin ninyo ay bilugan ang mga bagay na ginagamit panglinis sa ating katawan. Naunawaan ba group 2? Okay. Okay, pwede na magsimula. So, hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Then, sa dalawang grupo, so, ang bawat grupo ay mayroong mga larawan tungkol sa kalinisan sa katawan ayon sa gabay ng magulang. So pagkatapos ng 5 minuto, ay ito ang bawat grupo ay ipapakita nyo sa inyong mga klase kung ano ang inyong mga ginawa. Naintindihan ba grade 1? Okay, magaling. Very good. Pag-unawa sa paksa ay 10%. So, pagka-malikhain sa pagguhit ay 10%. Presentation ay 10%. So, kabuuan is 30%. Naunawaan ba mga bata? Okay, tayo ay magsimula na sa ating gawain. Tapos na ba kayo sa inyong mga gawain? Okay, present ito sa ating unahan at ipakita ito sa inyong mga kaklase. Okay, so may dalawang katanungan si teacher tungkol sa ating aralin. So, bakit mahalaga ang araw-araw na paliligo at pagsisipilyo ng ngipin? So, bakit daw ito mahalaga? Okay, sige, Carlo. Okay, mahalaga ang paglilinis ng ngipin at paliligo upang hindi tayo magkaroon ng sakit. Magaling. So, pangalawang tanong, paano mo maisisiguro na malinis ang iyong mga kuko, buhok, at kasuotan sa araw-araw? Sige nga, Hana. Okay, magaling. Palakpakan ninyo nga ang inyong mga sarili dahil nauunawaan ninyo kung paano natin alagaan ang ating mga katawan. May hinandang katanungan si teacher. So, ito ay sasagutan ninyo. Ito ay mga larawan. So, ang nakalagay dito ay lagyan ng check ang mga bagay na ginagamit sa paliligo or X naman kung ito ay hindi ginagamit sa paliligo. Naunawaan ba grade 1? Okay. Pakisagutan. Ngayon naman ay ang ating takdang aralin. So, ang inyong takdang aralin ay gumuhit ng isang puno sa isang long bond paper. Ilagay ang larawan ng inyong pamilya at ilagay sa gitna ang mga kagamitan sa paglilinis ng inyong katawan. Naunawaan ba grade 1? Okay. So, tayo ay magsitayo na para sa ating closing prayer.